Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanilang kapuriang kadakilahan, kalawalat at kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-aralan o ating pag-usapan, iniibig ba ng Diyos ang lahat o mga Kristiyano lamang? Dito natin matutunghayan kung ang Diyos ba ay may kinikilingan. Dito natin malalaman mga kapatid kung ang Diyos ba ay pangkalahatan na minamahal niya ang sanlibutan. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Ama, dumadalangin po kami sa oras na ito sapagkat kayo po ang aming Ama na nasa langit sa nagbibigay ng biyaya sa bawat isa. Ang lahat ito'y ginagawa mo sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo sapagkat dinadakila ka namin, itinataas ka namin sa oras ito, Amang Diyos. Nawa, kabagat, tanggapin ang aming panalangin sa oras na ito at pagpalain nawa kami ng pagkaing spiritual o physical man at kaligtasan nasan man naroroon ng isang kaluluwa mula yung papawid, pandagat, mapalupa man. Naway kabagat patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa inyong paningin sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at nawa ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pamagitan din po ng pangalan ng Panginoong Kristo kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Patubayan nawa kami sa aming pag-aaral sa gabing ito. Manguna po nawa ang Panginoong Kristo at ang Banal na Espiritu Santo sa gabing ito. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawat at kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo po magpatuloy sa ating pag-aaral o sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang katanungan ni ganito, mga kapatid, no? Iniibig ba ng Diyos ang lahat o ang mga Kristiyano lamang? Ang kagandang sagot, mga kapatid, totoo na iniibig ng Diyos ang lahat ng tao sa buong mundo. Ito'y ating mababasa sa Ebanghelyo ni Juan 3:16, ang paborito nating talata, mga kapatid. Basahin po natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito, mga kapatid, pinapakita yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Hindi lang po sa mga Kristiyano, mga kapatid, kundi sa pangkalahatang tao na nilikha niya, mga kapatid. Diba? Sinasabi sa talata, mga kapatid, balikan natin. Sabi rito sa Ebanghelyo ni Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nakikita natin, mga kapatid, diba? Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Isipin nyo, mga kapatid, inibig tayo ng Ama at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. So, paano mapagpapatibay kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Basahin natin, mga kapatid, unang Juan 2:2. Ganito rin sinasabi, mga kapatid. Unang aklat ni Juan, Kapitulo 2, versikulo 2. Ganito sinasabi ni Apostol Juan. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at ang kasalanan din ng lahat ng tao. Yun naman pala, mga kapatid, no? Dito pinapakita sa atin na sa pamagitan ng Panginoong Kristo, inibig tayo ng Ama na nasa langit. Minahal tayo ng Ama na nasa langit para maialis niya tayo sa ating pagkakasala sa pamagitan ng kanyang anak. Diba? Isipin nyo, mga kapatid, balikan natin yung talata, mga kapatid. Babalikan natin. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Kasi makasalanan tayo, mga kapatid, at kasalanan din ng lahat ng tao. Isipin nyo yung, mga kapatid. Ang lahat ng tao. So, ganun na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oras na inibig mo ang Ama at tinanggap mo ang anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Kristo,
Ibig sabihin nun mga kapatid, humihingi ka ng kapatawaran sa Diyos at nagbabalik loob ka sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. At aalisin ng Ama yung lahat nating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang anak. So tuloy natin, Roma 5:8. Ganito sinasabi mga kapatid. Ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ganun tayo kamahal ng Diyos mga kapatid. Bakit kamo mga kapatid? Yung pagkamatay ng Panginoon Kristo, ganun tayo kamahal ng Diyos mga kapatid. Isipin nyo ulitin natin. Ngunit, sabi ng Apostol Pablo, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tandaan natin mga kapatid, mga makasalanan tayo sa paningin ng Diyos. Pero, minahal tayo ng Ama sa pamagitan ng kanyang anak. Dahil, itinubos ng Panginoon Kristo ang lahat ng kasalanan ng mga tao sa pamagitan ng kanyang kamatayan, mga kapatid. Isipin nyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Diba? Sa pamagitan ng kanyang anak, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan sa sanlibutan ito, mga kapatid. Kaya nga sinabi nga sa 3:16 ng aklat ng Ebanghelyo ni Juan, di ba, mga kapatid? Basahin natin uli, mga kapatid. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak doon sa impyerno, doon sa naglalagablab na asupre. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta ron. Kaya sa pamagitan ng kanyang anak, ibinigay niya sa sanlibutan, isinugo niya para ipaalam niya yung pagmamahal niya sa ating mga tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ang pag-ibig nito ay walang kondisyon. Ito ay base lamang sa katotohanan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Isipin nyo mga kapatid kasi kung ang Diyos ay walang pagmamahal sa kanya nilikha, hindi na tayo umabot sa panahong ito, mga kapatid. Baka noon pa, inulit niya na uli yung pagka kasi nga nung panahon ng Roman Empire, mga kapatid, masasama ang tao sa puno ng pananakop ng Roman Empire. Isipin niyo yung mga kapatid, di ba? So dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Bakit? Kasi nga ang Diyos ay pag-ibig. Mapagmahal ng Diyos sa kanyang mga nilikha, mga kapatid. Unang Juan 4:8, gito ang ating mababasa, mga kapatid. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Isipin niyo, mga kapatid, diba? Sabi rito, mga kapatid, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Isipin niyo, mga kapatid, meron bang tao na walang pagmamahal sa kapwa? May posibilidad, may mga ibang tao na saksakan ng kasamaan sa kanyang katawan, pero may pagmamahal pa rin siya, kasi bago siya maging masama, siguro may mga anak yan, may asawa yan, minahal niya Yun naman ay pag-ibig sa kapwa. Pero dapat nating kilalanin yung pag-ibig mula sa Diyos, na dapat nating ibigin ng Diyos dahil siya ang lumalang sa ating, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, basahin natin ang unang Juan 4:16 pa rin, mga kapatid, sa 16. Nalalaman natin at pinanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ito naman pala, mga kapatid,
Ibig sabihin, mga kapatid, kung inibig mo ang Diyos ay mananatili sa iyo. Kung mananatili ka sa kanyang pag-ibig, mga kapatid. Tandaan natin yan. Sabaga, mga kapatid, no, parang isang relasyon lang yan, mga kapatid. No? Kung yung iniirog mo ay minamahal mo ng lubos, mananatili ka sa kanya sa tao. Pero sa panahon natin ngayon, nakakalungkot isipin, di ba? Dinadaan na lang sa social media, pag hiwalay na, pupunta kay Rapi Tulfo, kay Idol, at doon magkakasuhan, doon magsusumbungan. Nakakalungkot isipin, ha? Pero yun ang katotohanan nangyayari sa realidad, mga kapatid. Nawawala na ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pero wag naman sana na yung pagmamahal mo sa Diyos ay mawala. Dahil malaki ang pananagutan mo kapag ikaw mismo nawalan ng pagmamahal sa Diyos. Bakit? Kasi hindi mo na siya tatanggapin Hindi mo na sa kinikilala Di ba? Wag naman sana gawin ng isang tao yun, mga kapatid. Bagamat sa panahon natin, maraming masasamang tao na nililing lang ng masamang espiritu, mga kapatid. So tuloy natin, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan ay makikita sa kanyang kahabagan sa lahat ng tao. Na hindi niya sila pinarurusahan agad dahil sa kanilang mga kasalanan. Diba? Sabi nga rito sa Roma 3:23, ito, madalas natin ito ginagamit, mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Isipin nyo, mga kapatid, lahat ay makasalanan, lahat ay nagkasala, walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Roma 6:23, anong sinasabi, mga kapatid? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isipin nyo, mga kapatid. Isipin nyo, ang sabi rito sa 3:23, mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Isipin nyo, mga kapatid, lahat tayo makasalanan at walang karapat-dapat. Pero sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, basahin natin ang 6:23, Roma, mga kapatid. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan nino ng Panginoong Hesus. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila ng pagiging makasalanan natin sa paningin ng Diyos, binigyan pa rin tayo ng Ama ng pagkakataon na makalapit sa Kanya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Binigyan pa tayo ng Ama ng pagkakataon na mapagpatawad sa ating mga kasalanan sa pamagitan nino, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Makalalapit tayo sa Ama, makahaharap tayo sa Ama sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yun ang kaloob na pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan ay ipinahayag niya sa kanyang pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng magsisi. Ito'y makikita natin sa 2 Pedro 3:9. Ganito sinasabi ni Apostol Pedro. Ang Panginoon hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng iba. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Yan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Isipin nyo yung sinabi rito, mga kapatid. I-highlights natin ito, mga kapatid. Yung sinabi rito, mga kapatid, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak.
Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At tandaan natin, walang ibang daan, walang ibang susi, walang ibang tagapamagitan sa Diyos, walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang nagkatawang tao at ang Diyos anak, mga kapatid. Siya lamang ang magiging daan natin para makapunta tayo sa langit, makaharap tayo sa Ama na makapangyarihan sa lahat. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin. Kaya nga, di ba, ang linaw doon sa sinasabi sa 1:3-16 eh. Di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutang ito, di ba? At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Merong Diyos na nag-aantay sa atin doon sa karenang langit. At makakapasok lamang tayo doon sa langit sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yan ang wag na wag nating tatalikuran at wag na wag nating makakalimutan sa buhay natin habang naririto tayo sa mundong ito. Na ibigin natin ang unang umibig sa atin. Tandaan nyo, mga kapatid, ang unang umibig sa atin ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Kaya nga ibinigay niya ang kanyang kaysa isang bugtong na anak eh. Di ba? So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Gayunman, ang pag-ibig ng Diyos sa mundo ay hindi nangangahulugang na hindi na niya papansinin ang kasalanan. Isipin nyo, mga kapatid, Sabi rito, mga kapatid, gayunman, ang pag-ibig ng Diyos sa mundo ay hindi nangangahulugan na hindi na niya papansinin ang kasalanan. Isipin nyo kung bakit, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, ang sinasabi sa Revelation o sa pahayag, sa libro ng kapahayag, o sa pahayag, na hahatulan ng tao ayon sa kanyang ginawa. So, ibig sabihin, mga kapatid, hahatulan pa rin ng Diyos tayong mga tao sa darating na paghuhukom ayon sa ating ginawa. Tandaan natin yan, Huwag natin kalilimutan niya, mga kapatid. So, tuloy, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos din ng katarungan. Tandaan natin, Hindi lamang, ang Diyos Ama, hindi lamang malaki yung pagmamahal niya sa ating mga tao, kundi makatarungan din ng Diyos. Ikalawang Tesalonica 1:6, ganito sinasabi, mga kapatid. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Isipin nyo, mga kapatid, Isipin nyo, mga kapatid. Sabi rito sa aklat ng Ikalawang Tesalonica 1:6, gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Isipin nyo kung sino yung mga nagpapahirap sa ating mga kapatid. Isipin nyo, mga kapatid. Diba? Ang nagpapahirap sa isang kaluluwa, mga kapatid, para makagawa ng pagkakasala sa paningin ng Diyos, ito yung mga masasamang espiritu na hindi natin nakikita ng normal na mga mata, mga kapatid. Tandaan natin, ang mga masasamang espiritu ay nakapaligid lang sa atin yan. Nag-aabang lamang yan na masisilo niya, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa tatlong apostol, manalangin kayo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, bago pa lang sa uhulihin ng mga sundalo ng Romano, kasama si Iscariote at saka yung mga pinuno, yung mga Hudyong pinuno, yung mga pinunong pare, mga kapatid. 'Di ba? Na bago pa maganap yung pangyayari na 'yon, nagdarasal na Nagdarasal ang Panginoong Jesucristo doon sa hardin Hindi ako nagkakamali, Betiana. Hindi ako nagkakamali, basta nasa hardin sa noon, kasama niya ang tatlong apostol, na sinabihan niya na manalangin kayo dahil lang ang espiritu ay laging nakahanda sapagkat ang laman ay mahina. Kaya nga, mga kapatid, tandaan natin, walang ibang
pananggalang natin pagdating sa mga nagpapahirap sa atin ay kung di mo tatanggapin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Yun lang ang bukod tanging pananggalang sa mga nagpapahirap sa ating paggawa ng kasalanan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi ang kalaban ng kaliwanagan, ang kalaban ng kadiliman ay ang kaliwanagan. Ang kalaban ng kaliwanagan ay ang kadiliman. Tandaan po natin, si Satanas at ang kanyang mga kapon, nandoon sila sa kadiliman, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin. So tuloy, mga kapatid, hindi niyahayaan na ang anumang kasalanan ay hindi maparusahan. Basahin natin Roma 3:25 at Roma 3:26. Magkaruktong yan, mga kapatid. So basahin natin, mga kapatid. Siya ang tinakda ng Diyos na maging handog upang ang pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinag-upumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So tuloy, 26. At sa ngayon, ipinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang mapatunayang siya'y matuwid. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating, mga kapatid. Na sa pamagitan ng Panginoon Kristo, tayo ay pinawalang sala. Sabi sa 26, mga kapatid, 3:26 Roma. Sabi rito, at sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nanalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Yan ang makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Yan ang makapangyarihang Diyos na hindi natin maitatangi, na ganun na lamang ang pag-ibig niya sa ating mga tao, mga kapatid. Sa kabila ng makasalanan tayo, kung sino man yung isang makasalanan na umibig at nanalig sa Panginoong Kristo, sa kanyang anak, mapapawalang sala ka, mga kapatid. Tandaan natin yan. Pero, inulit ko pero mga kapatid, meron pa rin paghatol sa paghuhukom. Yan ang tatandaan natin. Meron pa rin paghatol sa paghuhukom ayon sa ating mga ginawa nung panahon na tayo ay nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Sabaga, mga kapatid, hindi naman ganun kadali. Nakakalungkot isipin, no, mga kapatid, no? Pero ito yung ibang doktrina ng mga relihiyon sa panahon natin, na may ibang relihiyon na tanggapin mo lang kanyang relihiyon ay magkakaroon ka na ng kaligtasan at ikaw na mismo ay makakapunta sa langit. Yun ang aral nila. Nakakalimutan na nila yung mga kapatid, no? Nakakalimutan nila yung paghatol ng Diyos sa bawat isa. Yun ang nakakalimutan nila. Tandaan natin, nakatakda ang paghuhukom, mga kapatid. Tandaan natin yan. Nakatakda na darating sa panahon ng paghuhukom. Bago dumating ang paghuhukom, mga kapatid, nakatakda darating yung rapture. Okay? Yung pagdagit sa mga iglesia. Nakatakda ang pinakamalaking kapighatian sa kasaysayan ng mundo. At nakatakda ang muling pagbabalik ng anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Lahat, mga kapatid, may oras. Tandaan natin yan, mga kapatid. At yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hangganan yan, mga kapatid. Yan ang pag-ibig ng Diyos ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Kristo, na kung gaano niya tayo kamahal. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. So tuloy, mga kapatid, ang pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay inilarawan sa Roma 5:8. Basahin natin, mga kapatid. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Isipin niyo, mga kapatid, binalik lang natin, mga kapatid. Roma 8, mga kapatid. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Isipin niyo, mga kapatid. So tuloy, datapat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang sinuman tatanggihan ang pag-ibig ng Diyos at tatanggihan si Kristo bilang tagapagligtas na siyang tumubos sa kanyang kasalanan.
Ikalawang Pedro 2:1. Ito sinasabi mga kapatid. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw ng mga bulaang guro. Gagamitin nila ang katusuhan, ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Ito naman mga kapatid, ito naman yung mga tagapagturo, mga bulaang guro. Mula sa panahon nila hanggang sa panahon natin ay nagsisilabasan. Ito yung ginagamit mga kapatid Ito yung ginagamit ng masamang espiritu para talikdan ang tunay na katotohanan pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos mga kapatid. Nakakalungkot isipin pero totoong nangyayari na hanggang noon pa naman, hanggang sa panahon natin, nangyayari na talaga ito mga kapatid. May mga nagsasabing sila'y tagapagturo, pero taliwas doon sa katotohanan na dapat ipahayag. Mababasa natin sa Biblia na ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus. Pero may ibang reliyon na hindi naniniwala na namatay sa krus ang Panginoong Kristo. Mababasa sa Biblia na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos at nagkatawang tao. Pero sa panahon natin, merong nagtuturo ng mga guro na ang Panginoong Kristo raw ay hindi nagkatawang tao dahil hindi paano mangyayari, tao lamang siya. Isipin niyo mga kapatid, mababasa mo sa Biblia, pero yung tagapagturo, iba ang kanyang pagkakaintindi. Ito yung sinasabi ni Apostol Pedro na mga bulaang guro, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, ano ba mangyayari sa kanila? Ay makakaranas ng walang hanggang puot ng Diyos. Ito yung mga tagapagturo na makakaranas ng walang hanggang puot ng Diyos. Roma 1:18. Ito sinasabi mga kapatid. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Na may mga taong tagapagturo na pilit na binabaluktot ang katotohanan. Isipin niyo mga kapatid, sa Biblia mababasa mo na pinapangaral ng mga apostol, nagkatawang tao ang Panginoong Kristo. Ano ibig sabihin na nagkatawang tao? Ibig sabihin may pinanggalingan siya bago siya magkatawang tao. So saan siya nanggaling? Doon sa langit. Sino kasama niya? Yung Ama na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya'y anak ng Diyos. Sipin niyo mga kapatid. Ito yung nakakalungkot mga kapatid sa mga tagapagturo mga kapatid na magkakaroon sila ng makakaranas ng walang hanggang puot ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid. Yung mga bulaang guro. So tuloy, hindi ng kanyang pag-ibig. Roma 6:23. Sabi rito mga kapatid, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito hindi ito matatanggap ng mga bulaang guro mga kapatid. Itong kaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi nga pilit nila, mga kapatid, pilit nila binabaluktot ang katotohanan. Kaya nga bulaang guro eh. Yun ang katotohanan mga kapatid. Ang mga bulaang guro mga kapatid ay hindi makakatanggap ng kaloob ng pag-ibig ng Diyos. Kasi nga, yung katotohanan na dapat ipangaral nila ay binabaluktot nila. Hindi ayaw nila ipaalam sa mga tao na nakikinig sa kanila yung katotohanan. Gusto nila kung ano yung dinitikta sa kanila ng masamang espiritu na nakapaloob sa kanya. Tandaan natin yan mga kapatid. So tuloy natin. Iniibig ng Diyos ang bawat tao sa mundo na walang kondisyon at ipinakikita niya ito sa bawat isa
sa pamagitan ng hindi niya pagpaparusa agad kung sila'y nagkasala. Totoo naman, di ba? Oh, hindi, tabaga, nakagawa tayo ng kasalanan, hindi kagad tayo parurusahan eh. Bakit? Kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran sa kanyang harapan sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Ngunit, tuloy natin, ngunit sa kabilang dako, ang Diyos ay mayroon ding namang tipan na pag-ibig para sa mga maglalagak ng pananampalataya kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Di ba? Kung ikaw, mga kapatid, ay maglalagak ng pananampalataya sa Panginoong Kristo, anong matatanggap mo? Balikan natin, 1:3-16. Oh. Sabi rito, upang ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, sa pamagitan ng Panginoong Kristo, pag sinunod mo ang kalooban ng Ama na nasa langit, mga kapatid, magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Yan yung tipan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Tandaan natin. Yaon lamang ang nananampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ang makakaranas ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos hanggang sa kabilang buhay. Amen. Glory to God. In Jesus' name. Eto, mga kapatid, no. Share ko lang to. Although ito ay isang panaginip na alam naman natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang paniniwala sa panaginip. Pero yung sa kabilang buhay, ito ba yung ano, mga kapatid? Ito yung kasi minsan may isang lugar na sa aking panaginip na hindi ko madalas mapuntahan, no. Kapag may isang lugar sa aking panaginip na kung saan nakikita ko, no, yung mga mahal ko sa buhay na namayapa na, ang aking lolo, ang aking lola. One time na naginip ako, mga kapatid, no, na ang yung aking lolo at aking lola na magkasama. Hindi sa ganung kadilim, mga kapatid. Isa rin din sa isang lugar na napakalaking lugar. Parang ano rin, parang mundo rin. Yung itsura niya ay parang ganito rin. Pag lumabas ka ng bahay mo, ganun din. Pero doon hindi sobrang liwanag. Kakaunting liwanag lang. Pero maaaninag mo yung kaharap mo. Nung napaginipan ko yung mga kapatid, no. Ito kaya ko na-share, mga kapatid. Kasi sabi rito, hanggang sa kabilang buhay. May posibilidad kaya na doon yung mga nakikita ko sa mga mahal sa buhay ko, ang aking ama, ang aking pinsan, ang aking tiyuhin, aking lolo't lola, na kung saan nandun sila sa isang lugar. Nakikita ko sila nasa isang lugar sila, mga kapatid. Hindi kaya yun yung sa kabilang buhay, di ba? Kapag hindi ko lang alam kasi one time napaginipa kay lola ko, niyakag niya ako, sabi niya sa akin na sumama ka na sa akin. Pero tumanggi ako, sabi ko lang, ayoko pa, sabi kong ganun. Yun yung huli naalala ko sabi niya sumama ka na sa akin. Pero sumagot ako sa kanya, ayoko pa, sabi ko. Tapos nagising ako. Sabaga, mga kapatid, kaya ko lang na may share, no? Sabaga, nag-iisip tayo kung ano ba ang itsura ng kabilang buhay, di ba? Kasi sa panahon natin, ito yung in the present. Ito, nakikita nyo ako ngayon, mga kapatid. Ito yung present na buhay natin. Pero doon ba sa kabilang buhay, yung kaya yun? Di natin alam. Nagsishare lang ako, di ko sinasabi, yun talaga yun, ha? Pero, sabaga, may mga ilang beses na papaginipan ko sila na doon at doon lang din ang kanilang kung nasan sila, mga kapatid. Kung ano yung itsura nung kung ano yung kapaligiran, ganun na ganun, mga kapatid. Ganun na garon. So tuloy, mga kapatid, i-share ko lang, no, mga kapatid. So tuloy natin, pag-aaral natin. Iniibig ba ng Diyos ang lahat ng tao? Oo naman. Iniibig ba niya pareho ang mga Kristiyano at mga hindi Kristiyano? Oo naman.
Inibig ba niya ang Kristiyano na mas mataas na antas kaysa sa mga hindi Kristiyano? Oo. Iniibig ba ng Diyos ang lahat na siya ay mahabagin sa lahat? Pansinin natin mga kapatid. Unahin natin, iniibig ba ng Diyos ang lahat ng tao? Oo, mga kapatid. Kasi nga, sanlibutan eh. Inibig ng Diyos, diba, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang lahat na naririto sa sanlibutan ito, dito sa mundong ito, minamahal niya. So ngayon, ang tanong, kahit ba masama ay minamahal ng Diyos? Ito magandang tanong mga kapatid. Kahit ba ang isang masamang tao ay minamahal ng Diyos? Tandaan natin mga kapatid, tatanggapin pa rin siya ng Diyos sa uri ng kanyang kasalanan. Kung ikaw isang mamamatay tao na pumapatay o isang killer, sa palagay mo ba, tatanggapin ka pa rin ng Diyos sa kabila nung sa dami mong pinatay? Yun ba, papasok lang sa ating kaisipan mga kapatid. Sa palagay nyo ba? Diba? Sa palagay ba natin, mamahalin pa ba tayo ng Diyos? Diba? Sipin nyo mga kapatid. Sa lumang tipan, kapag pumatay ka ng isang tao, kabayaran din ay buhay mo. Okay? Sa lumang tipan. So sa bagong tipan, hindi na ganon. Nag-iba na kasi sa grace na tayo eh. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos eh. Kaya ang tanong ko, napapaisip ako minsan, paano kung ang isang tao ay pumatay ng tao at bigla niyang nakilala ang Diyos? May posibilidad na siya'y tatanggapin? Ang sabi ni Apostol Pablo, tatanggapin ka pa rin. Pero para kang dumaan sa butas ng karayom na merong apoy, mga kapatid. Sabaga, yung pagsusulit mo, triple bago ka tanggapin ng Diyos. Kasi uusigin ka ng Diyos eh. Tandaan natin mga kapatid, ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid, na hahatulan ng tao ayon sa kanyang ginawa. Tandaan natin yan mga kapatid ha. Hahatulan ng tao ayon sa kanyang ginawa. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. So tuloy mga kapatid, ang ikalawang katanungan ay ganito, iniibig ba niya pareho ang mga Kristiyano at ang mga hindi Kristiyano? Mapapaisip ka mga kapatid eh. Mapapaisip ka eh. Iniibig ba ng Diyos ang mga Kristiyano? Iniibig ba niya ng pareho ang mga Kristiyano at ang mga hindi Kristiyano? Oo. Bakit? Bakit ka mo mga kapatid? Kasi yung mga Israelita nga mga kapatid, tandaan natin, yun ang kanyang minamahal na bayan. Okay? Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao sa pamagitan ng kanyang anak, pati yung mga hintil tinanggap ng Diyos mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Panginoong Kristo, di ba, na ipapangaral ang lahat kanyang kautusan sa buong sanlibutan mga kapatid. Sabi nga ng Panginoong Kristo, di ba, sa Mateo 28, kung doon kakamali 20, di ba? Bautismohin nyo ang lahat ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ngayon, paano naman yung mga hindi tumanggap? O yung mga taong hindi kinikilala si Kristo bilang anak ng Diyos? Paano naman kaya sila? 'Di ba? Kasi tinanong ko yan sa isang pastor na nagtuturo sa akin noon mga kapatid. Paano naman yung mga kung si Kristo ang ating tagapagligtas at tagapamagitan sa Ama, paano naman yung mga taong ayaw kumilala kay Kristo? Ang sagot sa akin ng pastor mga kapatid, hahatulan pa rin sa ayon sa kanyang ginawa. Tandaan natin yan mga kapatid. Hahatulan pa rin ng tao ayon sa kanyang ginawa. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. So tuloy, ikatlong katanungan.
Iniibig ba niya ang mga Kristiyano sa mas mataas na antas kaysa sa mga hindi Kristiyano? Sa palagay niyo mga kapatid, mas mataas ba ang level ng pagmamahal ng Diyos o mas mataas ba ang pag-ibig ng Diyos sa mga Kristiyano kaysa sa mga hindi Kristiyano? Isipin niyo mga kapatid. Kasi tandaan natin mga kapatid, kung babalikan natin yung mga ibang talata mga kapatid, kung sino yung umiibig, isipin niyo mga kapatid kung sino yung sumampalataya sa kanyang anak, siya yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin mga kapatid, dito sa katanungan ito, sabaga, mas mataas yung antas ng isang Kristiyano. Dahil bakit? Kasi siya yung tumanggap doon sa kalooban ng Ama na tanggapin mo ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. 'Di ba? Yung Kristiyano, kaya ka nga tinawag na Kristiyano mga kapatid kasi nga tinanggap mo si Kristo So paano naman yung mga hindi Kristiyano? 'Di ba? Paano naman sila? Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Kaya ko pa sinasabi, hahatulan ng tao ayon sa kanyang ginawa. Tandaan natin hahatulan ng tao ayon sa ating ginawa. Tandaan natin yung mga kapatid. So tuloy mga kapatid, iniibig ng Diyos ang lahat na siya'y ay mahabagin sa lahat. Totoo naman, 'di ba? Lahat naman tayo minahal ng Diyos Ang problema, may mga tao lang talaga na ayaw mahalin ng Diyos. Yun ang nakalulungkot. Atheist, 'di ba? Mga hindi naniniwala sa Diyos. Ano mangyayari sa kanila? Hahatulan sila ayon sa kanilang ginawa. Yan ang tatandaan nyo mga kapatid Hahatulan siya ayon sa kanyang ginawa. Tandaan natin yan mga kapatid. So tuloy, ngunit mataas ang antas ng kanyang pag-ibig sa mga Kristiyano kaysa sa hindi Kristiyano, sa kadahilan ng ang mga Kristiyano lamang ang pinagkalooban niya ng biyaya at kahabagan at walang hanggang pag-ibig sa kanyang ipinadadama sa kanila hanggang sa langit. Amen. Glory to God. Bakit? Kasi nga, yan, linaw-linaw mga kapatid Bakit sa pag-aaral natin sinabi ito mga kapatid? Sabi rito, ngunit mas mataas ang antas ng kanyang pag-ibig sa mga Kristiyano kaysa sa hindi mga Kristiyano. Bakit? Kasi nga tayo mga Kristiyano ang sumunod sa kanyang kalooban. Ito sinabi rito, napakalinaw. Balikan natin mga kapatid. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang kalooban ng nais ng Ama na ating sundin, na tayo ay sumampalataya sa kanyang anak. Kaya ang sinabi rito, ngunit mas mataas ang antas ng kanyang pag-ibig sa mga Kristiyano. Bakit? Kasi nga tayo yung sumunod sa kanyang kalooban, na sumampalataya tayo sa kanyang anak. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. So tuloy mga kapatid, ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos para sa lahat ang dapat na magtulak sa atin upang manampalataya sa Kanya at tanggapin ng may pasasalamat ang Kanyang walang hanggang pag-ibig ng Kanyang inuukol sa mga tumatanggap kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Amen. So dito pinapakita sa ating mga kapatid, Sapagkat mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao ay walang kondisyon. Walang kondisyon mga kapatid. Bagkus binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Tayo magdidesisyon, kaya nga binigyan tayo ng kalayaan 'di ba? Kaya nga mga kapatid, Kapag may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. May mga taong hindi naniniwala kay Kristo, sa Panginoong Hesus. At may mga taong nabubuhay lang sa mundo para lang sa kayamanan. Maraming uri mga kapatid. Pero tandaan natin mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos, sabaga malawak at mahaba ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Bakit? Kasi nga binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa nagaganap yung dapat maganap. Tandaan natin mga kapatid. Pero sabi ko nga kanina mga kapatid,
Sabi nga kanina, nakatakda ang lahat ng mangyayari sa hinaharap, mga kapatid. Tandaan natin yan. So, paano natin iibigin ng Diyos, mga kapatid? Paano natin tatanggapin ng Diyos sa buhay natin? Tanggapin mo si Kristo bilang isang tagapagligtas, tagapamagitan sa Diyos, anak ng Diyos, at Diyos sa buhay mo. Dahil walang ibang makakapagligtas sa ating, mga kapatid, kundi siya lamang ang bukod tanging binigyan ng authorization ng Diyos o authorize ng Diyos para makalapit tayo sa Ama. Saan natin mababasa yung mga kapatid? Basahin natin, mga kapatid. Unang 1:14-6, ganito sinasabi, mga kapatid. Ang Ebanghelyo ni Juan 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko," mga kapatid. Yan sinasabi ng Panginoon Kristo. Tandaan natin, hindi tayo makalalapit sa Ama kundi natin dadaanan yung dinaraanan ng Panginoon Kristo. At hindi tayo makalalapit sa Ama kundi natin tatanggapin ang katotohanan mula sa kay Panginoon Kristo, mga kapatid. At hindi natin matatanggap ang buhay na walang hanggan kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Oras na, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, na unti-unti na, no? Unti-unti na tayo nalalapit at lumalapit sa mangyayari sa hinaharap. Tandaan natin, hindi man sa bukas, makalawa, susunod taon, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero yung dapat maganap ay dapat maganap. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya habang may oras pa, tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Si Kristo lamang ang sa makakapagbigay ng kaligtasan. Ang Panginoon Kristo lamang ang isang magiging daan natin doon sa langit. Ang Panginoon Kristo lamang ang magiging tagapamagitan natin sa harapan ng Ama na nasa langit. Oras na, mga kapatid, tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Huwag sabaga, kung nag-aalinlangan ka pa, mga kapatid, kung nag-aalinlangan ka pa, sabi ko nga, ang pagbabasa ng Holy Bible o ng Biblia, sabi, may isang nag-comment, no, sabi niya, ang cellphone daw, pag binigyan mo raw, pag nilagyan mo ng application ng Holy Bible, hindi na raw banal yun. Hindi ko na lang sinagot kasi by respect, kasi nakikinig sa akin. Pero sa isip-isip ko naman, oo, hindi siya banal. Pero yung mababasa mo na salita, yun ang banal. Yun ang nakalimutan ni kapatid. Hindi nga banal yung application ng Bible mula sa cellphone. Kasi isipin mo nga sa technology natin, di ba? Sabi ko nga, madali na i-upload ang Tagalog Bible. O hindi sa banal. Pero yung mababasa mo, yung maririnig mo o mababasa mo doon sa application ng Holy Bible, yun yung banal. Hindi yung application, kundi kung ano yung mababasa mo ron. Yun ang banal, mga kapatid. Katulad dito, sa pag-aaral natin. Diba? Eto, sa palagay nyo ba, sasabihin niya, eto hindi to banal kasi nagbabasa ako through computer. Hindi nga to banal. Pero yung maririnig mo at makikita mong talata, yun at maririnig mong salita, yun ang banal, mga kapatid. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Ito yung banal. Babasahin ko, ito yung banal na salita, mga kapatid. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako na kahit kailan hindi magbabago. At yan ang banal. Wala man yan sa libro. Hindi mo man nakikita na hawak ko yung banal na aklat. Pero ang banal dyan, ito yung salita na banal, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So, siningit ko lang, no? Sanawa't sanawa. So, mga kapatid, nawa natunghayan at naunawaan natin ang ating pag-aaral sapagkat nasa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo
ang kapurihan, kadakilahan, kalawalatian. Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo sa buong sanlibutan ay inibig tayo ng Ama, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kaya nga, di ba, mababasa natin sa 1:3-16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Di ba? Ganun tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Ang problema, tayo lang mga tao ang ayaw umibig sa Diyos eh. Yun ang nakalulungkot eh. Napakalinaw eh. Napakalinaw ng talata, mga kapatid. 3:16, 1. Diba? Kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ang problema, mga kapatid, may mga bulaang guro sa panahon natin na hindi tinatanggap si Kristo bilang anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao. Nakakalungkot isipin, mga kapatid. Yan ang nakalulungkot isipin na marami sila napapahamak at nasa hula ng Panginoong Kristo yan, mga kapatid. Nasa hula ng Panginoong Kristo yan, mga kapatid. Mateo 24. Tandaan natin yan, mga kapatid. Buong kabanata. Mateo 24, buong kabanata. Nandiyan ang hula ng Panginoong Kristo patungkol sa mga bulaang guro at bulaang propeta, mga kapatid. At marami silang maililigaw. Marami nga. Nakakalungkot isipin, marami nga nailigaw. So nawa, naintindihan at naunawaan natin ang ating pag-aaral, mga kapatid, na iniibig ba ng Diyos ang lahat o ang mga Kristiyano? Hindi lamang ang mga Kristiyano, kundi lahat po tayo inibig ng Diyos. Pero kung sino man yung sumunod sa kalooban ng Ama doon sa 1:3-16, siya lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat muli, mga kapatid. Nawa tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Bago tayo magtapos, mga kapatid, aking pinapasalamatan sa lahat ng aking tagapakinig at sumusuporta sa channel na ito. Maraming salamat po, mga kapatid. Nawa, wag po tayo magsawa na makinig sa mga ina-upload ko mga salita ng Diyos at sa mga manukristo na hindi na po naisama sa banal na salita o sa Holy Bible. Bago tayo magtapos, mga kapatid, talaga muli ako nagpapasalamat. Magbigay tayo ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, kami po dumadalangin sa oras na ito sapagkat kayo po ang aming Ama sa nagbibigay biyaya sa bawat isa. Amang Diyos, lugod nawa ang iyong pagmamahal sa aming mga tao at ibinigay mo ang iyong kaisa-isang bugtong na anak. Pinakita niyo po, Amang Diyos, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Dahil sa pamagitan po ng Panginoong Kristo, kami po'y makalalapit sa iyo, Ama. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng pagmamahal at biyaya na tatanggap namin dito sa lupa. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan at sa mga pagpapalang spiritual o physical man na pangailangan namin. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal Espiritu Santo. Ang lahat ito aking hiningit na dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesus sa paggabay ng Banal Espiritu Santo. Maraming salamat po, sa nawa't sa nawa. So, mga kapatid, dalangin ko sa Ama, sa Anak at sa Banal Espiritu Santo na kaligtasan ng bawat isa. Hanggang sa muli, mga kapatid, maraming salamat, sa nawa't sa nawa.